At sa isang iglap, matapos niyang mahulog sa isang malalim na balon, muli ay kaharap na naman niya si Arman. Nasa isang lugar sila na noon. Lamang niya nakita. Maganda ang lugar, maalwan ang paligid. Pulos tuntian ang kanyang nakikita. Pero sa kabila ng kaalwanan ng nakikita niya, gusto pa rin niyang magtitili sa takot. May pumipigil lang na kung ano sa kanyang damdamin. May bumubulong. Hindi patay si Arman. Wala siyang dapat katakutan. Nakarating na naman siya sa lugar na noon lang niya napuntahan. Sa isang bahay na puti at ang lahat ng kagamitan ay puti, pati suot na damit ni Arman. Arman, kumusta Emily? Nakapagpahinga ka na ba? Anong ginagawa ko sa lugar na ito? Lahat ng lugar na gusto mong puntahan ay magagawa mo. Sa isang iglap lang. Arman, bakit maayaw mo kong patahimikin? Hindi kita ginugulo, Emily. Sinusundan mo ko kahit saan ako magpunta. Nakikita kita kahit saan ako magpunta. Bakit, Arman? Natawa si Arman sa sinabi sa pagtatanong niya. Hindi kita maintindihan, Emily. Ang tanging alam ko lang ay sinadyang pagtagpuin tayo ng ating panahon. Pagtagpuin ang ating panahon? Tumangulang si Arman. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Ang dami-daming sinasabi ni Arman na lalo lamang nagpapalito sa kanyang isipan. Isipin mo na lang na anuman ang mangyari ay hindi tayo yung paglayo ininuman. Walang sino man ang makakagawa niyon, maging si Joaquin. Nandito tayo sa oras at lugar na hindi niya tayo maaaring sundan. Hindi ka na niya pwedeng bawiin sa akin. Tumutol ang kalooban niya. Tumutol siya sa mga sinasabi ni Arman. Hindi maaari ang sinasabi mo, Arman. Hindi mo ako pag-aari na pwedeng angkinin. Babalik ako kay Joaquin. Babalik ako sa buhay niya. Nilapitan siya ni Arman. Masuyong hinadka ng labi niya. Tulad ng sinabi niya kay Manang Aning, makapangyarihan si Arman. Kontrolado nito ang lahat ng ikinikilos niya. Kaya nagagawa nito ang lahat ng maibigan. Pati ang kanyang isip ay nagagawa nitong kontrolin, paglaruan at dalhin kung saan. Nagagawa nitong paglaruan ang kanyang diwa na humantong sa halik. Nadala siya ni Arman sa isang silid. Isang silid ng tanging mayroon na isang malaking kama na may puting bedsheet. Puti rin ang walat ang kisame. Kapwa sila hubot-hubad ni Arman. Wala ni isang saplot. Walang kumot na maaaring magkubli ng kanilang kabuuan. Para silang dalawang kaluluwa na nakalutang sa kama at malayang nagagawa. Ang kamunduhan, nagagawa ng lalaki sa kanyang katawan ng anumang maibigan nito. Nararamdaman niya na gumagapang ang halik ni Arman. Ang mga haplos, naramdaman niyang inaangkin siya ni Arman. Ang puso na lamang niyang bukod tanging hindi magawang kontrolin ni Arman. Ang puso niyang nagsisiblog unay niya kay Joaquin. Nararamdaman niyang tumitubog pa yun at umiibig pa yun kay Joaquin. Nasa loob ng ICU si Joaquin. Minumonitor niya ang heartbeat ni Emily. Stable pa rin ang kalagayan ni Emily. Bagamat wala pang positibong reaksyon mula rito na maaari na itong gumising anumang oras. Matiyaga pa rin naghihintay si Joaquin kung kailan mangyayari ang pinakaasam na paggising ni Emily. Masuyong hinadka ni Joaquin sa labi si Emily. Bumulong pa ang lalaki. I miss you so much, honey. Please come back to me. Kinagap niya ang kamay ni Emily pagkatapos ng duty nito. Bago siya umuwi ng bahay, dumadaan siya sa isiro para magpaalam dito. I'll be back tomorrow. Hope to see you okay. Tumayo na si Joaquin. Lumabas na ng silid. Kumibot-kibot ang labi ni Emily. Walang kamalay-malay si Joaquin sa pagdurusang nararanasan ni Emily sa piling ni Arman. Walang kamalay-malay si Joaquin sa ginagawang pag-angkin ni Arman sa diwa at isip ng babaeng pinakamamahal dahilan upang maantala ang pinakahihintay na pagbabalik ni Emily sa tunay na mundo. Ang huling natatandaan ni Emily ay ang ginawa ni Arman na paulit-ulit na pag-angkin sa katawan niya, bagamat wala siyang nararanasang luwalhati. Inaangkin lang nito ang kanyang katawan sa isipan at hindi sa pisikal na pamamaraan. Wala siyang naramdaman na isang ritmo na nagdala sa kanya sa kaluwalhatian at naglipad sa kanya sa langit. Parang may nagsasabi lang sa kanyang utak na inaangkin siya ni Arman ng paulit-ulit. Parang ganon lang. Tinaman niya ang sarili, ang labi. Hindi tulad noong unang hagka ni Arman ang labi niya. Ilang oras na ang nakalilipas pero pakiwalay niya. Naroon pa rin ang labi ni Arman sa mga labi niya. Ngayon wala siyang nararamdaman maski na ano. Hindi ito nag-iwan ng bakas ng mga halik ng lalaki. Nagising na lamang sila nag-iisa at nakasakay sa isang bus. Nagbibiyahing mag-isa. Patungo sa kung saan. Pero hindi niya alam. Kahit may iba siyang nakikitang pasahero, pakiwalay na nag-iisa siya sa napakahabang biyahe na iyon. Nagpasya si Emily na takasan muli si Arman. Iyon ang plano niya. Kahit saan siya dalhin ng bus, ay pupunta siya huwag lang makitang muli si Arman. Naalala niya ang sinabi ni Arman noon na magagawa niya ang bawat nais, na mapupuntahan niya ang lugar na gusto niyang puntahan.
Pumikit siya. Susubukan niyang gawin ang sinabi ni Arman. Inisip niyang makakarating ng Maynila ang bus. Inisip niya ang pagmulat ng matay kaharap na niya si Joaquin. Nag-concentrate siyang mabuti. Matagal. Halos makatulog na siya sa tagal. Pagmulat ng mga matay, naroon pa rin siya sa bus. Nagpalinga-linga siya. Pero walang ipinagbago ang kapaligiran. Huminto sa isang basta pang sasakyan. Nakita niyang nakatayo roon si Arman. Nakatingin sa kanya. Nakatitig. Muling umandar ang bus. Ngunit mula noon, sa bawat istasyon na tigilan niya, ay nakikita niya ang lalaki. Sa halip na si Joaquin, si Arman pa rin ang kanyang nakikita. Isang malakas na pagpara ang ginawa niya. Para, sigaw niya. Automatik huminto ang bus. Bumaba siya. Wala roon si Arman. Nagtatakbo siya. Ang layo-layo ng itinakbo niya at nakarating siya sa terminal ng tren na hindi niya alam kung anong terminal na yun at kung saan iyon. Sumakay siya ng tren. Dinaanan niya ang lahat ng istasyon na dinadaanan ng tren. Pabalik-balik siya. Panay ang round trip niya. Pero bawat istasyon na hinihintuan ay naroon pa rin si Arman. Hinihintay siya. Inaabangan ang pagbaba niya. Nagtatakbo siya pababa sa mataas na hagdanan. Nasa likuran niya si Arman. Alam niya ang sinusundan siya nito. Humingal niya siya sa pagtakas. Sa wakas ay narating niya ang pinakahuling bayitang ng hagdanan na bababaan niya. Arman, Emily, tawag sa kanya ni Arman. Sinalubong na naman siya nito. Saan ka pupunta, Emily? Saan nga ba siya pupunta? Wala. Wala siyang tiyak na pupuntahan maliban sa takasan lang niya si Arman. Kahit saan siya dalhin ng paa, matakasan lang niya at makalayo lang siya kay Arman. Muli siyang nagtatakbo, pero mulit-muli siyang naaabutan ito. Hindi mo ako matatakasan, Emily. Tigilan mo na ako. Patahimikin mo na ako. Wala ka ng ibang mapupuntahan kundi ako. Babalik at babalik ka sa akin kahit saan ka magpunta. Makikita at makikita mo pa rin ako. No! Saan ka pupunta, Emily? Parang naulit na naman ang eksena kanina. Sinalubong na naman siya ni Arman. Naulit na naman ang dialogue nito. Muli siyang nagtatakbo, pero mulit-muli siyang naaabunan nito. Hindi mo ako matatakasan, Emily. Tigilan mo na ako. Patahimikin mo na ako. Wala ka ng ibang mapupuntahan kundi ako. Babalik at babalik ka sa akin kahit saan ka magpunta. Makikita at makikita mo pa rin ako. No, saan ka pupunta, Emily? Paulit-ulit ang eksena. Paulit-ulit ang dialogue. Just leave me alone. Sigaw na paulit ni Emily. Halos mabingis siya sa lakas ng kanyang pagsigaw. Ngunit pakiwari niya siya lamang nakakarinig. Muli siya nagtatakbo. Mabilis. Kahit ano pang sabihin niya, may tatakasan nito. Hindi siya titigil sa kahahanap ng paraan at daan kung paano tuluyang makakalayo sa lalaki. Hindi siya mapapagod. Hindi siya magsasawa. Naniniwala siyang matatakasan si Arman. Kung kailan at sana hindi pa niya alam. Ang tanging alam niya sa mga oras na yun ay tumakbo. Tumakbo ng tumakbo. Paglingon niya para tiyak kung nakasunod pa rin sa kanya ang lalaki. Wala na si Arman. Iglap at nasa loob muli siya ng bahay. Hinanap niya si Manang aning na noon ay nasa tumba-tumba. Nakapikit pero hindi natutulog. Alam niya hindi natutulog ang babae. Alam niya. Narinig nito lahat ang sinasabi niya. Manang aning tulungan mo ko. Itakas mo ko kay Arman. Kailangan kong makabalik ng Maynila. Kailangan kong makabalik kay Joaquin. Umugoy-ugoy ang tumba-tumba kung saan naroon si Manang aning. Nagsimula na siyang makaramdam ng galit sa pagpaparamdam ng babae. Bakit niya ako pinababayaan? Anong kasalanan ko? Anong nagawa mong kasalanan, Manang? Bali wala naman dito ano man ang sinasabi niya. Hindi siya pinakikinggan nito maski pa ulit-ulit magsumbong. Manang, maawa ka sa akin. Tulungan mo. Huwag mo akong pabayaan kay Arman. Samo niya sa babae. Nanatiling walang kibos si Manang aning. Hinang-hina na siya. Wala na siyang lakas ng loob para labanan pa si Arman. Pakiramdam niya ay nauupos na siyang kandila. Pakiramdam niya sa kamatayan na lang magwawakas ang lahat. Nawawala na siya ng pag-asa. Nasa na si Joaquin na tagapagligtas niya. Tuluyan na ba siyang pinabayaan ng lalaking minamahal? Umangat ang luha ang mukha ni Emily. Wala na si Manang aning sa harap niya. Nakita niya ang telepono. Nagmamadali siyang lumapit rito. Nginig ang kamay na idinawal niya ito. Ito na lang ang pag-asa niya. Baka sakaling makausap niya si Nadia o si Joaquin o maski na sino maaaring hinga ng tulong. Tawat hindi porma lang ng tao, hindi isang multo. Nagring ang phone, sunod-sunod, pero walang sumasagot. Naka-voicemail, pinag-iiwan siya ng mensahe. Ate, ginugulo ako ni Arman. Tulungan mo ako. Ate, gusto ko nang bumalik sa Maynila. Gusto ko na yung makita at makasama ni Joaquin. Please help me. Ayoko na dito. Patuloy na pagsusumamo niya sa kapatid. Makapangyarihan si Arman. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Hindi ko siya magawang takasan. Nasusundan niya ako kahit saan ako magpunta, ate. Tulungan mo.
Sabihin mo kay Joaquin na tulungan niya ako. Napahagulhol pa siya ng iyak at maging ang kanyang pag-iyak na iyon sa recorded ng voicemail box ni Nadia at tanging tulay patungo sa mundo ng mga buhay. Naalimpungatan si Nadia. Bumangon siya dahil may kung anong bumabalisa sa kanya. Napansin ni Nadia na umiilaw ang cellphone niya. Nakita niya ang isang mensahe. Nginig ang kamay na pinundot niya ang bota ng mensahe. Narinig niya ang boses ni Emily. Nakikiusap, nagsusumamo at umiiyak. Nginig ang buong katawan ni Nadia. Inalihan siya ng matinding kilabot sa buong katawan. Hindi na isang panluloko lang ang naririnig niya. Hindi na isang prank caller lang may-ari ng boses. Nag-ring ang cellphone. Muntik lang mapasigaw si Nadia. Sinagot niya ito. Si Joaquin ang nasa kabilang linya. Pinapupunta si Nadia sa ospital dahil sa unstable condition ni Emily. Lalong nanginig ang tuhod ni Nadia dahil sa sinabi ni Joaquin. Naisip niya, ano ang koneksyon ng pangyayari kay Emily sa mensahe nito sa voicemail. Parang pinapatay na ako sa takot ni Arman ate. Tulungan niyo ko. Samantala humina ang pulse rate ni Emily. Hindi stable ang kondisyon niya ng mga sandaling iyon. Pinagkakaguluhan siya ng mga doktor. Matagal, hanggang sa na-revive naman si Emily. Kinausap sila ng masinsinan ng doktor. Ang tanging bumubuhay sa kanya ay ang kanyang life support. Maybe it's about time para alisin na iyon. No, pagtutol ni Nadia. Mas nahihirapan ang kapatid mo. I think she needs rest. Nagalit si Nadia sa attending doktor ni Emily. Anong alam mo sa nangyayari sa kapatid ko? Sino ka para sabihin ang lahat ng iyan? Hindi ka Diyos. Inawat ni Joaquin si Nadia. Humingi pa si Joaquin ng dispensa sa lalaki. It's alright, I understand. Iniwanan sila ng doktor. Umiiyak pa rin si Nadia. Totoong boses ni Emily ang nagsasalita sa voicemail. Joaquin, totoong nangangailangan siya ng tulong. Nagpunta muli si Joaquin sa bahay ni Nadia at narinig niyang sinabi na Janet sa boses ni Emily. Mas klaro ang boses, mas nakatitiyak siyang pag-aari ni Emily ang recorded voice. Paulit-ulit ang ginawang playback ni Joaquin hanggang sa tigilan niya at muling harapin si Nadia. We need to seek help para makatiyak tayo, para malaman natin ang dapat gawin. Ani Joaquin, what do you mean? Paimbestigahan natin ito. Kumonsulta tayo sa isang expert. Suwestiyon ni Joaquin. Pareho tayong Dr. Joaquin. Pareho tayong nag-aaral. Sa palagay mo ba papansinin ng NBI kung sasabihin natin sa kanila ang tungkol sa recorded voice ni Emily gayong alam nilang comatose ang kapatid ko? Tell me, Joaquin. Batid ni Joaquin na hindi logical kung sa mga taga-NBI sila magpapaimbestiga ng pangyayari. Baka nga mapagtawanan pa sila lalo't kapwa sila doktor. Lalabas silang katawa-tawa. Nilinaw ni Joaquin ang statement. Naniniwala siya sa naging reaksyon niya. What I really mean is, paimbestigahan natin to sa isang expert na may kinalaman sa mga itong usapin sa isang spirit quester, hindi sa NBI. Spirit quester, may kakayahan silang maunawaan ng ganitong kaso. May kakayahan silang maunawaan ng mga bagay na hindi maunawaan ng isang pangkaraniwang taong tulad natin. Paliwanag ni Joaquin. Hindi naniniwala si Nadia sa mga ganong tao dahil hindi pa niya naranasan ang mga kakatuwang pangyayari sa buhay. Wala pa siyang ikinonsultang anuman sa mga taong sinasabi ni Joaquin. What do you think? If that's the case, sige, magbaka sakali tayo. Hopeless na si Nadia. Sa palagay niya wala nang ibang makakatulong sa kanya.